Good day sa inyong lahat mga kapatid. So, sa videong ito ay pumunta ako sa isang lugar kung saan ako madalas nakakakita ng mga pugad ng ibon. At dahil March na nga at patapos na rin ang amihan dito sa lugar namin, kaya naisipan kong pumunta sa lugar na ito para mag-observe kung may mga ibon na bang nagsisimulang gumawa ng kanilang mga pugad. At hindi nga tayo nagkamali sa pagpunta dito. Dahil ilang minuto lang na paglalakad ay nakakita kaagad tayo ng isang grupo ng mga Asian Blue Sea Starling. Siguro may mga kapatid tayo na nagtataka kung bakit ginagawa ng mga Asian Blue Sea Starling ang mga ganitong klaseng gawain. Well, based on my knowledge, wow, English yun na. Pero seryoso mga kapatid, base sa kaalaman ko, ginagawa ng mga Asian Blue Sea Starling ang ganito para turuan yung mga young ones nila na ipamiliarize yung lugar at kung saan pwedeng maghanap ng pagkain kapag nagugutom na sila. At makalipas lang ang ilang minutong pag-o-observe sa kanila, ay agad akong umalis para ipagpatuloy kung ano talaga yung totoong pakay ko dito. Pagkalipas nga lang ng ilang minutong paglalakad, ay nakakita kaagad ako ng mag-asawang Asian Blue Sea Starling na gumagawa ng kanilang pugad. At sa point na to ay hindi pa talaga ako ganun kasigurado na gumagawa nga talaga sila ng pugad. Kaya sa mga puntong ito ay nakapagdesisyon ako na akyatin na lang yung patay na puno. Kahit alam kong medyo delikado dahil isang maling galaw mo lang ay pwede ka talagang mabalian ng buto. At nung nandun na nga ako sa taas at tiningnan ko na rin yung butas, na-confirm ko na tama nga yung hinala ko na gumagawa nga talaga sila ng pugad. At dito ay agad-agad akong bumaba para maiwasan natin na maistorbo sila. At dito ay nakaisip din ako ng isang magandang ideya. Isang ideya na pwedeng makatulong dun sa ibang Asian Blue Sea Starling na nagbabalak pa lang na gumawa ng pugad o naghahanap ng mga butas na pwede nilang gawing pugad. Kaya dito ay umuwi kaagad ako sa bahay namin. At mabuti na lang ay marami tayong nakitang nakatambak na sirang PVC pipe. Kaya dito ay kinuha ko lang yung mga mapapakinabangan ko pa. Ginawa ko silang ganito. Sa bawat PVC pipe ay may dalawang butas. Kaya ang ginawa ko ay tinakpan ko yung isa. At yung isang natira ay yun yung magsisilbing entrance nila. At kung napapansin nyo ay meron itong maliliit na mga butas. Sinadya ko talagang ilagay yan para dyan mismo dumaan yung tubig kapag pumasok sa loob. At kung napapansin nyo ang mga maliliit na wire na ito yung magsisilbing pangtali ko sa kanila kapag nilagay ko na itong mga ganito dun sa taas ng puno. So bali 4 na piraso lang yung ginawa ko. Dahil trial lang naman ito at kailangan ko pang obserbahan kung magsasucess nga ba talaga itong ideyang naisip ko. At dahil ready na ito at pwede na itong ilagay doon, kaya bumalik kaagad ako sa area kung saan ako nakakita ng mag-asawang Asian Goose Starling na gumagawa ng pugad. So nandito na tayo mga kapatid sa area kung saan natin ilalagay itong mga to. So bale, doon yung puno na napili natin nung nakita natin yung mga ibon na gumagawa ng pugad. So tara, simulan na natin. Kaya dito ay nilapitan ko kaagad ang puno at inakyat ito dahil kailangan kong bilisan dahil sumasama na din yung panahon. At sa puntong ito ay grabe talaga yung hirap na dinanas ko. Dahil ang isang kamay ko ay nakahawak sa camera at ang isa naman ay ginagamit ko pang hawak dun sa mga sanga para makarating ako doon sa taas. At nung nakarating na nga ako sa taas ay sinimulan ko na kaagad ang pag-install ng mga PVC pipe. So bali mga kapatid, dalawa lang muna yung ilalagay natin dito kasi bumuhos na yung ulan. Eto, dyan sa kilid. Tapos yung dito. Tapos yung dalawa, doon na lang natin ilagay sa ibaba. Doon. So, tara, baba muna tayo kasi malakas yung ulan. Nababasa na yung mga cellphone natin tsaka yung microphone natin. At nung nakababa na nga ako ay agad kong pinuntahan yung punong itinuro ko sa inyo kanina. At pagkadating ko dito ay agad akong umakyat at humanap ng magandang pwesto kung saan ko ilalagay yung mga natitirang PVC. At dito ay inuna ko lang yung pinakamahabang pipe. Nilagay ko lang siya sa gitna ng kahoy na may butas para magsilbing lock at hindi siya gumalaw. At tinalian ko din siya para ma-secure yung safety para hindi talaga siya mahulog. At pagkatapos niyan ay humanap na naman ako ulit ng isang magandang pwesto para dun sa huling pipe na ilalagay ko. So ito na yung napili nating spot na paglalagyan natin dito sa pang-apat nating tube. So bilis-bilisan na natin kasi lumalabas na umuulan na naman. Kaya dito ay binilisan ko na ulit yung pagtali para hindi na ako maabutan pa ulit ng ulan. At nung natapos ko na itong talian ay nilagyan ko lang ito ng isang stick para dito sila dumapo kung sakaling gusto nilang pumasok sa loob ng pipe. So ito na. Yan, ito yung unang butas. Lagyan natin siya ng dapuan. Tapos sa pangalawa naman, ito yung pangalawang butas. Ano yun? Yan. Nilagyan din natin siya ng dapuan. Yung pangalawa, tsaka yung unang butas. So
Ayun lang mga kapatid. So magbibigay ulit tayo ng update ng mga project kong to after next 1 week siguro. So doon ibabalita ko sa inyo kung magiging successful ba yung project ko. So yun lang, salamat sa panonood. Thank you.